Huwag kang makikipagkumpetensya. Kumbaga pag tinatalo ka nila, idolin mo sila. Puta, sabi ang gagaling ng manok ko pagkatapos tinatalo niya ako. Ibig sabihin, dapat magkaroon ka rin ng ano. Inspiration po. Humanga ka rin dahil nga, syempre, nasaka ngayon, wala nang backyard breeder ngayon. Huwag yung mamatahin ng backyard. Yan, wala. Oo, ang tawag nyo sa kanila, small breeder. Small breeder. Kasi sila, konti manok nila, mas asikaso nila eh. Mas monitor po sila, ano? Oo, saka may access na ngayon may mga access na kung kinino silang kukuha ng magagaling na manok, may pambayad sila, makakapag-raise sila ng magagaling. Napakalaking tulong. Makakapag-raise sila ng quality fowl, quality chicken na kayang kumumpit dun sa mga big boys. So, for me, diyan ako takot. Ako, hindi naman ako big boys pero makikita mo, pagkalabanan, yung mga bagong muka, yun ang magagaling ang manok kasi talagang nakahanda, pinaghandaan nila yon. Hindi kagaya ng mga big boys na minsan pagod na, ang dami ng laban. So minsan, ensabo nga ganun eh, panalo-talo. So hanapin mo yung factor kung paano ka natalo. Pagtalong ka, saka ganun, do not underestimate your opponent. Tama, yun ang pinakamalalim mo. Kasi yung iba, sabi niya, ay, ito, backyard to. Pitas sa akin to. Kayang-kaya ko to. Walang ganun. Betari yan. Lalo ngayon, ang mga tare ngayon, nabibili na sa mga online. Nakikita nila kung sino yung anong magagandang klaseng gamit. Open na po kasi sa lahat, no? Oo, lahat na ngayon makikita mo. Lahat. Accessible na lahat. Accessible na sa lahat. Kumbaga, bubuksan mo na lang isip mo kung tama ba to o mali. Tapos lalo nga ngayon, may mga kaibigan siya doon sa US. Sila yung mga pumipick up ng manok sa US, no? Saka ganun eh, hindi lang naman na marami tayo dyan mga marami dyan yung mga silent na, kumbaga silent killer na breeder na kumbaga tahimik lang pero pagka lumaban talaga makakatakutan mo. Maraming ganun. Oo, kasi nga ngayon talaga branding eh. Talaga naman yung may mga brand, talagang kita mo naman kung sino sila. Talagang marami na silang napatunayan. Kumbaga pagka nasa ruweda, uy, idol ko to. Ngayon, pagka lumaban ka sa sabungan, walang idol-idol. Kasi once nagkaroon ka ng kaba, mas malamang matalo ka. Dapat pare-parehas lang. Kumbaga, yung moral mo, itaas mo. Kung hindi mo sabihin na, ito, superstar to, kalabang ko, paano kaya gagawin ng manok natin? Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag kang panghihinaan ng loob. Fight lang yan, pareho kayong may tare. Yan, hindi yung always lang sila lang ang panalo. Kumbaga, i-challenge mo talaga, no? Huwag mong sabihin, ang ganda nung kalaban ko, grabe, sobrang quality. Bakit? Sabi niya ganyan, wala bang kilikili yan. Dapat, kumbaga, wag mong yung self-confidence mo, itaas mo. Hindi yung Oo, kumbaga, may laban ako. Kaya ko to. Ganun lang naman. Kumbaga, yung fighting spirit, wag mo mawala. Ayan, kahit san sports, pag nawalan ka ng fighting spirit, talo ka na. Tama, no? Oo. Totoo yun. Malalim yun. Panghihinaan ka na ng loob mo. Pag pinanghinaan ka ng loob, para ba talo ka na kagad? Ako, Diyos ko, sabi ko, ako po, ito na naman kalaban ko. Mawawala ka kasi sa focus din nun eh. Sabi nga din ng isa sa tulad yun sa manok. Kumbaga, consider nga pinakamaliit na utak na hayop eh. Pero pagka yung gano'ng attitude mo na sa oras ng laban, parang naipapasa mo rin, no? Pinanghinaan ka, nararamdaman din nila. Parang naipapasa mo rin parang yung bad vibes na kagad yun. Kumbaga sa Saka dapat, pag pumunta ka ng sabungan, masaya ka. Ayun. Walang aberya, hindi. Pag kinawin ka na asawa mo? Mag-isip-isip ka na, minimum ka na lang. Kasi totoo naman eh. Minimum. Ibaba mo na kagad. Ibaba mo na kagad. Sign na yun, Sir Karen. Sign na yun. Oo, adjust ka na. Kaya pagka may laban ka, umuo ka na lang muna na umuo. Kontrahin mo na lang pagtapos na. Pagka lumaban ka, dapat may, kumbaga, masaya ka. Kasi pagka... Excited, no? Subok yan. Subok yan. May paliwanag, pero subok. Pero pagka nagkaroon ng problema, may problema ka, pamilya or negosyo, nagkaroon ng problema, pagpasok mo lang sa bunga, paglabas mo, butas ang bulsa mo. Malungkot pa rin. Kaya pag gano'n na meron kayo naging problema, merong hindi magandang vibes, huwag yun ang ituloy. Ngayon, kung derby naman yan, mag-minimum na lang kayo. Kasi, kumbaga, sabi nga ng mga matanda, nabwisit ka kasi. Na-attract po kasi yung bad, yung negative energy. Yan ang sarap ng sabong. Yan ang sarap ng sabong. Yan ang sarap ng sabong. Yung akala mo, talo ka na, bigla mo nanalo ka pa. May excite ka. Parang sa lahat po ata ng sports, parang isa po ang sabong sa pinaka-excitement. Oo, kasi ang ibang sports naman walang pustahan. Sa sabong may pusta. May kaba po, no? May kaba. May pusta ka eh. Tsaka may pride po, no? May yung po yung labanan eh. Pagka umakit ka ng rueda, so kailangan mong ipaglaban yung mo eh. Yung pride mo eh. Kailangan manalo yung manok. Oo. Kasi parang ikaw na rin yung nagre-representa ng mo eh.
nung Saka mano. wag kang mahihiyang matalo. Kasama sa sabong yan. Kasama sa sports yan. Wag kang mahihiyang matalo. Bumutaw ka, natalo ka. Ayoko, parang hindi ganun yan. Ayan sinasabi ko, ang talo, ang kasunod niyan, panalo. Pero pag hindi mo pinagbutihan, hindi mo inayos, Talo pa rin. hindi mo alam kung kailan ka mananalo. Yun lang. Oo. So parang nangyari sa akin ng Sir Kari, nang nangyari na straight lose, tapos yung next event, syempre nagkaroon ng aral po di ba? Kumbaga may matututunan nga kasi rin, bakit tayo puro talo? Ano ba yung mga mali natin? So magpapaturo lang tayo sa mga idol natin, tsaka i-apply natin. Oo, So ang ganun nangyari lang naman, naging maganda naman yung Tanong lang tayo ng tanong. Pagkatapos, kung ano yung mga natanong nyo, tingin yung tama, gawin nyo, apply nyo sa Sa sinasabi niya. Huwag kang mga tatakot masiro sa laban. Oo, natural yan. part yan, no? Part talaga masiro. Matututo, sabi niya, "Tsaka matututo. Masiro ka man kasama sa part of the game yan." Oo, di ka naman always panalo. Di wala ka ng kalaban. Kung panalo ka, wala ka ng mga kalaban. Tsaka hindi ka na excited pagka sobrang galing mo na, di ba? Parang wala na yung excitement dun. Kaya ngayon sinasabi ko nga, kumbaga, never ending learning yan. Ayan, never ending learning. Oo, kumbaga, magtanong tayo doon sa mga talagang Sumusubok po. yung mga sabihin natin ng mga veteranong sabungero, pati kang breeder, hindi ka tuturuan ng mali niyan eh. Oo po, tunay. Hindi ka tuturuan ng mali niyan. Kasi ang feedback rin nun sa'yo rin di ba? Oo. Kumbaga, ay, tinuruan ako ng mali nito. Walang gano'n. Kasi nga sinabi nila, basta sabungero, maginoo. Maginoo. Talagang kumbaga, pagkapa mo sa bungero, pagkatanggol ka niyan, kung nasa tama ka, marami kang kakampi. Pero kung nasa mali ka, marami kang basher. Ayun. Yung basher, parang sa... Hindi masaya buhay ng tao pag walang basher. Yan. Hindi, pelikulang Pilipino. Pag walang kontrabida, parang walang thrill. Panoodin mo yung mga panahon ni PJ. Boring, no? Kung wala si... imagine mo, nung panahon ni PJ, kung wala si Paquito Diaz. Walang excitement. Walang excitement, no? Kasi puro bida lang yung, napapanood Sama. Kaya kailangan lang di ba? Lahat ng presidente natin may basher. Kahit sino po umupo, di ba? Kahit sino umupo. Tsaka parang sa buhay talaga ng tao, normal talaga na, magkakaroon ng basher po, Kahit yung ordinary na tao lang, nagkakaroon ng ng hater, Saka huwag kayong papa-apekto kung tama naman yung ginagawa nyo. Wala naman kayong Hanggat walang inaapakan na tao po. Okay lang yan. Smile ka lang firme. Kasi pag pinatulan nyo yung mga ganyan, lahaba lang ng hahaba yan. Oo. Ang ending, pares lang kayong sira. Oo. Kaya yung mga away-away sa social media, hindi magandang tignan. Hayaan mo lang. Hayaan nga lang. Oo, hayaan mo lang. Oo, kung saan sila masaya. Kasi makikita naman nila kung tama ba yung sinasabi niya sa'yo o hindi. Kumbaga yung fans na lang ang bahala magtanggol sa'yo, di ba? Sa dami ng nanonood sa'yo Hindi, saka kumbaga, hindi ka para kumuha ng simpatya sa social media. Kasi meron dyan kaibigan mo, magkakasama kayo sa group chat, yung pala, ini-screenshot na yung mga pagkatapos. Yung conversation. Ipapato na sa iba. Kaya hindi mo rin Middleman yun. hindi mo rin malaman kung sino yung talaga. Pero kung talaga wala kang ginagawa, totoo ka sa sarili mo, Tuloy lang po. tuloy mo lang. Nga sabi nga nila, pagka-inggit, pikit. Great advice, no? Paano? Pagka-inggit, pikit. Sleep. Oo, eat kamote. Ganun lang naman Yun lang, gusto ko yung pag-ingit-ingit. Ingit-bigit, eat kamote. Sleep and eat kamote. Ayun, ganun lang. Joke lang po yun. Hindi, ano lang yun. Pinapasaya lang namin. Pinapasaya lang. Kasi wala kayong magawa. Ang init. Okay lang. Yan, sir. Meron akong question, sir. Sa lahat ng nilabanan mo po, Sir Kari, ano ang pinaka-memorable? Yung for me, yung 2015 na nag-solo champion kami sa LGBA, yung Battle of the Breeders, na talagang ang participant doon, all breeders. Kumbaga, Luzon Game Breed Association. Kumbaga, lahat na ng mga sikat dito sa Luzon kasali ron. Nagbanggaan po, no? Oo, 364 entries. Magbiro, solo champion ko yun. Grabe. 300. LGBA, oo. Underrated ako doon kasi nga, syempre, sino ba ito? Kakapasok ko pa lang sa LGBA. Laban na kagad. Sabi ko nga sa'yo, kalaban ko, puro may mga, sinasabi nga nila, may mga pakil na, talagang big boys. Sige, laban lang. Grabe. Kami nila, Boss JJC noon. Kumbaga,
doon ko nakita na pwede ko palang ituloy yung breeding ko kasi nga nakasabay. So, Parang yun po yung naging stepping stone. oo, pagkatapos sumunod na taon, runner-up ulit. Hanggang sa Nagtuloy-tuloy. ano na ako na alam ko na yung i-breed ko na panlaban sa ganitong kumbaga marami kasing bloodline na yung kaya nyo sumabay. Kasi once na marami kang bloodline, malilito ka lang malilito. Dapat magkaroon ka ng 3 to 4 main bloodlines. Okay na yun. Goods na po yan, no? Ngayon, yung mga may experimental, i-minimize nyo lang, wag nyo nung kasi yan kumbaga experimental nga kasi once na magkamali ka dyan at marami kang ipilalabas niyan, sayang. Parang nung bago kayo magkakilala, parang ang tawag ang term mo, sanctuary. Sanctuary. Parang sanctuary game farm daw yung manuka ko noon, sabi ko. Kasi lahat ng klase, ang liit-liit ng manukan niya, ang bloodline niya 14. Sobrang dami po, no? Pinapatay niya lahat yun. Ang bait niya, niya lahat yan. Ha? Tuwan-tuwa pa naman ako, ha? Pinaghirapan ko sa abroad dyan, mo lang sa isip ko. Hindi ko naman sinabing tay. Ano? Alisin mo lang. Oo, kasi Kumbaga humble version lang, sir. Humble version. Alisin mo na yan. kumbaga palitan mo, pamigay mo, ibenta mo, hindi yung sabihin tay, grabe ka naman. Huli na sa modelo. Oo, sabi ko hindi na ganyan yung labanan ngayon. Kumbaga. So ayun, nakinig naman siya. Sabi ko, itira mo lang kung alam mo kung ano yung gusto mo. Hindi na kayo sanctuary ang farm mo. Hindi na. At cha-champion nga lang. Ganun lang. Kaunti na lang. Yung kelso na imported na. O yun, hanggang ngayon, pinapakinabangan namin. Pinapakinabangan pa rin naman namin kahit paano. Yun lang. Pero- Pero kanya na lahat. Ang galing ni Sir Kari kasi alam niya na kagad kung ano yung mga updated, no? Tsaka sinabihan ka na kagad. Kumbaga, at least hindi nahahaba yung pag-aaral mo doon. Di ba yung gastos? Oo, gastos. Kumbaga, si Sir Kari, binigyan ka na niya ng shortcut. Di ba? Na sabi niya, cut mo na yan. Cut mo na yung gastos. Ito na yung updated. Di ba? So, Yun nga yung naging sa amin na naging kaibigan namin si Paring Gary. Diba, naka-avoid kami sa sa long process. tuition na mahal. long process. Kasi syempre, kumbaga tested niya na yun. Kaya bilang totoong kaibigan, itinuturo sa amin yung tama. Kaya ate Mano, nakaka-adapt kami. I-breed mo Kung sa ano ganito yan, i-breed mo sa ganito yan, i-mate mo sa ganito yan, ganito ang magiging labas niyan. Ano yan Kumbaga, at sinasabi ko nga, hindi perfect ang breeding. Hindi perfect. Wala na. O at least, makikita mo na lang, meron kang pattern na dapat sundan. Oo, kasi nga, ang labanan ngayon sinasabi ko sa inyo, napakahigpit. Sobra. Ibang yung competition ngayon sa sabog, naku po. Kasi nakikita mo yung advice pagka kinuha namin yung advice niya, napapaayos yung mo nakikita mo yung resulta sa Mano. Na-apply po, no? Siyempre, i-adapt mo. Ganun nga lang ngayon, kung makakabuti, adapt mo. At saka bibihira yung mga mentor talaga na gumagabay, no? Dun sa Hindi, mga... hindi bihira, marami. Marami talaga na mababait na breeder na talagang tumutulong. Hindi, pero Sir Kari, iba yung iba yung grabe yung sa kanya, di ba? Maraming mentors talaga, pero yung isang Sir Kari, bibihira. Hindi naman, marami rin kami. Marami. Silent lang yung iba. Ayan. Ano ba yung mga bloodline na natulong ni Sir Kari sa Sa manukan ko, meron lang din, kaya katulad na sabi niya, huwag kang magmanok ng sobrang dami, na linyada, kasi napakasakit sa ulo niyan. Saka, basta mag-focus ka lang sa alam mo na So, yung Grace namin, Gilmore, Sweaters, saka yung Kelso. Yan lang. Sa akin naman, yan, meron tayong yung sweater ko, 3 klase. May hatch, 1 klase. Gray, 2 klase. Yun lang. Kumbaga, family lang naman. family? Oo. Kumbaga, gumagawa ka ng yearly, ina-update mo sila. Kasi nga, baka mahuli na sila sa kaya sa kailangan, labanan. Dati ko na nadidinig yun, hindi ko pa siya kilala. Sabi niya, kailangan, nyo, upgrade kayo ng hindi ka nagpapahuli sa Saka kasi, pagka mag-upgrade kayo, dapat may similarity ron sa pag-upgrade mong manok. Dapat same feature sila, same characteristic sila. Para hindi mo masira yung linyada mo. Hindi 100%. Hindi yung patong ka ng patong ng linyada, pasok ka ng pasok dito. Pagkat yung winning line mo, let's say, wag natin sabihing winning line kasi wala mong winning line eh. May talo rin talaga yan. Kumbaga, yung mga matataas ang porsyentong panalo, baka masira mo dahil kung ano-ano yung pinapasok mo. Ngayon, yun nga, through advice of the talagang mga entendido, veterano, pwede mo sila sundin na ano ba dapat gawin kung ganito. Kasi medyo ngayon, last year magaling ang manok ko, ngayon ganito, hindi. Alat po. Oo, medyo, kaya dapat. Kaya nga ang breeder, maraming pagsubok yan. Saka bago sila makagawa ng linyada,
na kumbaga na nagpakilala sa kanila, ang dami munang ano niyan, ang daming pagsubok na dumating. Hindi nga sinasabi ko nga sa kanila, walang instant na breeder na magaling agad.